Okay. So, magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Ito po ang ating pong programang Morning Food for the Soul. Ayan. So, i-like po natin ating pong page, tapos i-share po natin in public. At itag din po natin ang ilang po nating mga members or mga friends, relatives, and friends of friends. Ayan, na gusto natin pong makapakinig at makapanood natin pong Morning Food for the Soul. Okay. Ang ating topic ngayon ay karugtong ng kahapon, the chief cornerstone. Ayan, at ito po ay meron pong karugtong, rejected or received. 1 Peter 2, 4-10. Ayan, basahin po natin ang talata po yan. Sabi rito, coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore, it is also contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Therefore, to you who believe, he is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumbled being disobedient to the word, to which they also were appointed. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Ayan. Maraming salamat po. Talahin po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. Okay. Kahapon po ay pinag-aralan na po natin po ito at ang tinutukoy po dito the chief cornerstone ay walang iba kundi po si Jesus. Ayan. The chief cornerstone is Jesus. At yan po naman ay binanggit sa verse 4. Siya po si Jesus. At anong ginawa po ng mga tao sa kanya? Nireject po siya ng mga tao. Pero ito po maganda. Pinili siya ng Diyos. Kaya ganito po, ang rejection ng mga tao is not final. The rejection of the people is not final. What is final is the acceptance and the choice, the election of God. Kung ano yung pinili ng Diyos, ano yung tinalaga ng Diyos, ano yung pinlano ng Diyos, ito po ang mahalaga. Ito po ang final, ito po ang mangyayari. Ito ang walang pwedeng humadlang, walang pwedeng sumira, walang pwedeng pumigil. Bakit? Kasi po yan po ay choice ng Diyos. Kaya kailangan po ay tayo ay umaayon sa pinili po ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, hindi sa pinili natin, hindi sa pinili ng tao. At yung nireject ng Diyos, ay huwag nating piliin, at yung pinili ng Diyos, huwag nating reject. Dito po nagkaroon ng problema ano po? Yung pinili ng Diyos, ito yung nireject po ng tao. Kaya po ang mga tao ay nagkaroon ng problema. Tayo po ay napunta sa tinatawag na condemnation o nagkaroon po ng parusa. So yan po, sa verse 4, maliwanag pong sinabi na yung chief cornerstone, pakipost na yung verse 4. Ayan, the chief cornerstone, yan, coming to him to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. Okay. Kaya maging maliwanag sa atin po, given na po yan, established na yan that the chief cornerstone is none other than Jesus Christ. Wala na pong iba. Si Jesus lang. Wala na pwedeng ilagay. Di yan, wala na pwedeng ipalit. Walang pwedeng maging substitute ni Jesus. Siya lang ang chief cornerstone. At naando na yon sa pwesto na yan, hindi na pwedeng tanggalin. Ang nasa sa atin na lamang kung reject natin o ating tatanggapin. Okay. Number 2. Those who reject. Ito po yung ating pinag-aralan kahapon. Di ba? Nireject po siya ng mga, sino ba yon? Yung mga builders.
mga builders ng church, builders ng buhay. Sa buhay po natin, tayo yung builders. Ano bang ibig sabihin yan? Tayo ang nagpapatakbo ng buhay natin, tayo ang pumipili ng tama, ng mali, tayo ang pumipili ng ating destiny, ano po, ng ating mga plano sa buhay, ng gustong mangyari sa buhay, tayo pumipili ng ating kakainin, pupuntahan, susuotin, marami tayong pinipili, ano po. Pero dito, yung pundasyon ng buhay natin, hindi na dapat pinipili yan, dapat given na yan. Ano po, dapat given na yung pundasyon ng buhay. Kasi kung sino yung pinagmulan ng buhay, lumikha sa atin at nagbigay ng buhay sa atin at nagsusustain ng buhay natin, supposed to be, yan ang dapat maging chief cornerstone. Yan ang dapat na pundasyon, yan ang dapat na pinakamahalagang panulukan ng isang gusali o ng isang ng buhay ng isang tao. Walang iba kundi si Jesus, di ba? Establish natin kanina, ang chief cornerstone ni si Jesus. Kaya kung tayo hanap ng saligang panulukan ng buhay natin, wala na pong iba kundi si Jesus. Ang problema, si Jesus po ay nireject. Sa panahon po niya noon, kaya nga po siya napako sa krus, nireject siya ng mga, anong tawag niyan dyan? Mga disobedient. Okay. Makikita po natin yan dito po sa verse 7. Sabi rito, therefore to you who believe, he is precious. But those who are disobedient, those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble, being disobedient to the word, to which they also were appointed. Ayan. So makita po natin ang ilan pong mga katangian ng mga taong nag-reject. Sabi dito, ang mga nag-reject sa kanya ay mga disobedient, mga masubayin, mga matigas ang ulo, ayan, mga ayaw sumunod. Okay, ito yung mga nagtatayo ng buhay, ng pundasyon ng buhay, pero ayaw kilalanin yung chief cornerstone, no? Yung nagbigay ng buhay. Ito yung nireject si Jesus sa buhay nila, nireject sa church, nireject sa affairs ng kanila pong mga buhay. Okay, at hindi nila tinanggap, hindi nila kinalala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito, ang tingin nila kay Jesus ay isang batong katitisuran. Ayan. A rock of offense, a stone of stumbling. Alam mo ba yung batong katitisuran? Yung bang may makita kang naglalakad kalimbawa sa daan, maganda, makinis na makinis ang daan, tapos meron po isang bato doon. Hindi bagay dahil nakausli. Di ba? Anong ginagawa dyan? Pwede yung iniiwasan, pwede yung sinisipa kung kayang sipain, pwede yung buhatin at itapon. Ayan. Bakit? Kasi ang tingin nila sa batong yon, katitisuran. Hadlang. Parang killjoy. Hindi akma sa standard. Hindi akma sa buhay. Ayan. So, na-offend tayo kay Jesus. Yan po nangyari doon sa panahon ng Jesus. Di po ba? Kapag ka po yung mga religious leader, yung pinag-aralan natin kahapon, yung mga Pharisees, the scribes, yung mga leader nung araw, mga religious leader sa templo, ay pag sila ay pinagsasabihan ni Jesus, nire-rebuke sila sa kanilang maling mga gawa, sila po ay na-offend. Na-offend sila. Ayaw nila tumanggap ng correction. Ayaw nila tumanggap ng instruction. Anong gusto nila tanggapin? Papuri. Gusto nila pinupuri sila, tinatanggap sila, binibigyan sila ng pinakamagandang upuan pagdating sa mga okasyon. Ayan, gusto nila ay pinapupurihan yung kanilang mga mabubuting gawa, pagka sila mayroong mga good works, gumagawa sila ng mga charitable deeds, gusto nila nakikita ng mga tao, pag sila nagpe-pray, gusto nila nakikita sila ng mga tao. Ayan, gusto nila na lahat ng bagay na makita ng mga tao mga magaganda. Gusto nila mga good comments. Ayan. Pero yung kanilang mga private and personal lives na pangit, na hindi maganda sanang makita ng mga tao, ayaw nilang pinupunayan. Yung mga secret things sa buhay,
ayaw nila na pinupuna. Ito ang paboritong tinitingnan ni Jesus. Ano po? Bakit? Kasi ang tao tumitingin sa mukha habang ang Diyos tumitingin sa puso. Nakikita ng Diyos yung laman ng puso. Kaya sinasabi ni Jesus yung totoo. Sinasabi niya kung ano yung laman ng puso, ini-expose niya, nagiging offense si Jesus sa mga taong ito. Kasi lahat ng tao naniniwala na sa kanila. Diba? Ang ganda-ganda ng tingin sa kanila, ang taas-taas ng tingin, respetado sila. Ayan, at nagbabaw ang mga tao sa kanila, binabati sila kung masalubong sa mga lansangan. Makikita sila sa mga kanto, sa mga palengke. Naku, gano'n na lang ang respeto ng mga tao. Especially pag kami mga okasyon. Pag sila ay pumunta sa okasyon, tuwan-tuwa yung nagpahanda dahil pinuntahan sila nitong mga religious leaders na ito. Ang tawag natin yung mga dignitaries. mga mahalagang tao. At tuwan-tuwa po sila nagkanapuntahan. Ayan. Kaya ang tingin talaga ng mga tao sa kanila ay talagang mababait, mga banal, at sila yung mga sinugo ng Diyos. Pero pag si Jesus ang tumingin sa kanila, iba. Ang tingin ni Jesus parang x-ray. Pag kayo na ganyan, kitang-kita yung laman ng puso. Ito iniisip nito, ito nararamdaman nito, ito yung plano nito, ayan, ito yung mga sikreto nito. Ine-expose ni Jesus sila. Kaya po, yan, naging offense. Na-offense sila kay Jesus. So, anong ginawa nila? Hindi lang nila basta ni-reject, ipinako pa sa krus. Pinatay nila si Jesus. Di ba? Supposed to be si Jesus ang magiging pundasyon at panulukang bato ng buhay nila sa aligan ng kanilang buhay at pananampalataya at ang magdadala sa kanilang destiny. Pero dahil nga ni-reject nila si Jesus, so nagkaroon sila ng malaking problema. Okay. Yan po yung mga nag-reject. At sa panahon po natin ngayon, ayan. Tingnan mo natin ang buhay natin. Baka tayo nagre-reject din kay Jesus, ha? Baka nire-reject din natin, no? Pagka tayo nire-rebuke ni Jesus. Kaya kung minsan, alam po ninyo, kaya kung minsan, ang hirap magbasa ng Bible. Kasi habang binabasa mo yung Bible, nakikita mo, ay, ito pala, ganito pala akong kasama. Ito pala mga kasalanan ko. Ito pala yung mga bawal na bagay na hindi ko dapat ginagawa. Ano ba? Pagka tayo nare-rebuke, ang tendency natin ganito. Sa halip na baguhin ang buhay, binabago na lang natin yung babasahin. Di ba? Lipat na lang tayo. Ay, comics na lang. Wala na palang comics ngayon. Ano? Iba na lang libro. Facebook na lang, babasahin ko. Para hindi ako nagigilty. Ay, yan po ang problema. Yan po ang mga stone of stumbling o mga stumbling block and rock of offense. Ano po? Na supposed to be yung mga stone of stumbling or mga stumbling block, dapat yan yung mga stepping stones. Diba? Kung naandyan ang bato at nakausbong, sa halip na yan ay maging katitisuran para tayo ay matumba, dapat yan pala ay nagiging stepping stone para tayo ay tumaas. Yan. Para tayo ma-promote, para tayo ay umasenso, umunlad. Kailangan ginagawa nating stepping stone. Kaya kung si Jesus ay bilang chief cornerstone, gagawin nating stepping stone, itataas niya tayo, ipopromote niya tayo. Pero pag nireject natin yan, natisod tayo, pwede tayong matumba, pwede tayong ma-offend, para tayo ay lumayo sa Diyos. Yan. Kaya po, yan po ang warning po para sa mga tao noon at warning po hanggang sa ngayon sa mga tao ngayon. Kaya wag mo nating ituring na si Jesus ay stone of stumbling or era of offense. Sa halip, gawin natin pong stepping stone at saka atin pong chief cornerstone ng ating buhay sapagkat yan ang magbibigay ng tagumpay po sa atin. Okay, so yun po, si Jesus ang chief cornerstone. Tapos, pangalawa, ito yung mga nag-reject sa kanya. Ito po yung pangatlo. Dito po tayo magpo-focus masyado. Ito naman yung mga tumanggap. Sabi ko nga po, kahapon ang focus po natin ay yung mga nag-reject sa kanya. Ngayon, i-focus naman natin. Sino naman yung mga tumanggap? Kinilala si Kristo bilang kanilang chief cornerstone, bilang
Lord and Savior ng kanilang buhay. Yung mga sumampalataya sa Panginoon. Ayan. Sabi po sa verse verse 4 and 5, sabi, coming to Him to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also as living stones. Yan. So, yung palang mga tumanggap kay Kristo, kinilala siya na chief cornerstone. Siya yung tinatawag na mga living stones. Kaya kung tinanggap po natin si Jesus, kinilala natin ang kanyang pagiging Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay, tayo ay tinatawag na mga living stones. Si Jesus, the chief cornerstone, isa lang yun. Pero yung living stones, marami yun. Lahat na sumampalataya kay Kristo, lahat ng kinilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ito po ay mga living stones. Ayan. Ano ang purpose niyan? Being built up a spiritual house. Nakakita na ba kayo ng bahay na isang bato, yari sa isang bato lang? Di ba hindi? Meron niyang chief cornerstone, meron niyang foundation, pero mula po sa foundation na yan ay nilalagay ang napakaraming bato. Sa ngayon, ang gamit po natin ay hollow blocks, plus semento, plus bakal. Pero lahat ng pong yan ay nakaugnay doon sa foundation yan. The chief cornerstone. Ngayon po kasi ang chief cornerstone ay medyo malawak. No? Ganun kalaki ang bahay, ganun din ang laki. Ang tawag natin dyan is the foundation. Lahat ng bigat at tibay ay nakasalalay dyan po sa foundation at si Jesus po yon. Kung gusto nating maging matibay ang ating buhay, maging matagumpay, na kahit saan larangan tayo dalhin ay hindi tayo babagsak, kailangan po matibay ating foundation, walang iba kundi si Jesus Christ. Tapos tayo ay mga living stone na ikinakapit para mga hollow blocks upang mabuo ang isang malaking bahay. Ayan, pwedeng yan ay sa ating spiritual na buhay, personal na buhay. Kung si Jesus ang ating chief cornerstone ng buhay natin, magiging isang matibay na gusali tayo o matibay ang buhay po natin laban po sa mga bagyo at mga hamon sa buhay. Ngayon, kung ang tinutukoy po naman diyan ay ang church, Ang church, ibig sabihin, si Jesus ang foundation, tayo po yung mga members po ng church. Members ng church. Ang tinutukoy ko pong church dito ay lahat ng mananampalataya. Hindi lang mo dahil umaattend ng church. Bakit? Marami naman po kasing umaattend ng church ay hindi pala member ng church ng Diyos. Pwedeng member lang ng local church. Ano ba? So, pwede pong ganon. Kaya po, ang Diyos lamang nakakaalam kung sino talaga yung totoong miyembro ng church. At siyempre, kung yung taong yon na sumampalataya, alam din niya na siya ay kaugnay ng Diyos. So, katulad doon ng isang malaking building, meron ng pundasyon, ipinapatong ang mga bato, sinasalansan doon, upang isang maging magandang building na may tamang purpose. Tayo pala yun, mga living stone, mga maliliit na mga bato, na ipinapatong sa pundasyon ni Jesus Christ, na si Jesus Christ, upang makabuo ng isang spiritual building. Ang tawag po natin ay church. Kaya tayo po ay nakaugnay kay Jesus. Ayan. Tayo po ang bumubuo ng spiritual building. Ito po yung spiritual church. Ayan. Lahat po ng mga may Kristo sa puso, lahat ng tumanggap kay Kristo, lahat ng sumampalataya, lahat ng kumilala kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Yan po ay bahagi po ng gusali po ng Diyos. Hindi po yung gusali na bahay-sambahan, kundi ito po yung spiritual building. Ito po yung church as a whole. Ang church po kasi hindi po building yan. Ang church, ito po yung kabuuan ng lahat ng sumampalataya sa Panginoon. Ano po? Yung kongregasyon. Yung pag pinagsama-sama mo ang mga tao, ang tawag po dyan ay church. Kaya po ang church ay hindi lamang po building. Ito po ay at ang pananambahan na hindi lamang po sa building nagagawa anywhere, kung saan po nagkakatipon ng 2 o 3, yun po ang tawag po natin dyan ay pwede ng church po yan. 2 or 3 are gathered together. Why? Because Jesus is in the midst of them. Kaya pag pinagsama-sama po yan, 2 or 3, 4, 5, and all the
Christians, pag samasamahin mo, nakakabuo po ng isang spiritual church. Meron pong local church, meron pong universal church. Ayan. Kaya po ang church po natin ay international. Ano po? International. Nandito tayo sa local, pero ang dami nating kapatiran sa iba't ibang bahagi ng mundo. Worldwide po yan. Ano? Ayan, yung marami dyan, hindi na natin kilala. Pati yung mga pastor nila, hindi natin kilala. Ano po? Pero dahil sa pananampalataya, dahil isang espiritu ang dumadaloy sa atin, tayo po ay kasama. At dahil iisa ang chief cornerstone ng church, si Jesus lang, lahat po tayo ay nakaugnay sa Kanya. Saan man tayo naroroon at anumang atin pong ginagawa, tayo po ay kaugnay, provided na tinanggap natin si Kristo bilang ating chief cornerstone. Tapos, ano pang nangyari? Bukod sa tayo ay ginawa bilang mga living stones na naging bahagi ng spiritual building o spiritual house, tayo po ay meron ding calling. Ano yung calling niyan? Holy priesthood. Holy priesthood. Para tayong mga pare. Sa panahon, nung panahon po kasi ni Jesus, Old Testament until the time of Jesus Christ, meron po yung mga tinatawag na pare. Po, sa ibang salin po, ay ang tawag nila dyan ay saserdote. Saserdote. Ano po trabaho ng mga saserdote? Sila po ang naghahandog ng mga handog ng mga tao. Meron silang personal na handog. At yung mga taong naghahandog, pupunta sa templo, dala-dala nila yung mga animal sacrifices. Sila po ang tumatanggap mula sa kamay ng mga naghahandog. Sila magpapatay ng handog. Sila rin yung nagsusunog noon at nag-offer doon po doon sa altar para sunugin at tumaas po yung usok bilang pagpapakita ng pasalamat at pagsamba po sa Diyos. Mga pari po ang gumagawa. Sila po ang namamagitan sa Diyos at sa tao. Pero ganito, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nung inihandog natin ating buhay, nung kinilala natin si Kristo na chief cornerstone ng ating buhay, tayo po ay meron ng calling as priest. Ayan. Priest. Anong trabaho natin? Is to offer spiritual sacrifices na acceptable to God through Jesus Christ. So tayo ngayon ay nakakapaghandog na sa Kanya. Personal nating handog. Nakakalapit na tayo directly sa Diyos. Dati, kailangan pa natin ng tagapamagitan. Yan na, yung mga pare na nandoon sa templo, doon natin inihahandog yung mga sacrifices. Pero ngayon, noong si Kristo na ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nahawi na, nahapak o napunit yung malaki at makapal na tabing ng templo, nagpapakita na ang tao ay pwede nang lumapit direkto sa Diyos, hindi na sila dumadaan doon sa tagapamagitan na tinatawag natin pong mga priest. Tayo mismo ay merong holy priesthood. Meron na tayong holy priesthood. Nakakalapit na tayo sa Panginoon. Makakapag-alay na tayo ng ating pong mga spiritual offerings sa Panginoon. Ayan, pagka tayo nagpe-pray, dumidirekta na po tayo sa Panginoon. Hindi na natin pinapadaan sa kung kani-kanino at sa ibang mga pangalan ng ating panalangin, dinidirekta na po natin sa Diyos. Ayan, sapagkat sabi ng Panginoon, kung mananalangin kayo, ganito sabihin nyo, Ama namin, sumasalangit ka. So, ibig sabihin, tayo na po direkta tumatawag sa Diyos, yung ating Ama na nasa langit. Okay. At yan po, pag-ahandog ng mga sacrifices, pamagitan po ni Jesus Christ. Okay, ano pa po ang nangyari? Ang sumampalataya, tumanggap po kay Jesus, ay hindi daw po mapapahiya. Sabi rito po, verse 6, therefore it is also contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means put to shame. Ang sumampalataya daw ay hindi may papahiya. Yan, kaya ang tanong dyan, sumampalataya ka ba sa Panginoon? Kung sumampalataya ka, hindi kay papahiya ni Lord. Pero kung nireject mo siya, ano sabi ng Panginoon? Yan, sino mang magkaila sa akin sa harap ng tao ay akin din ikakaila sa harap ng Ama sa langit. Ayan. Kaya kung tinanggap natin si Jesus, sumampalataya tayo, hindi tayo ikakaila ni Jesus, hindi niya tayo ipapahiya. Lagi niya tayong pagtatanggol, lagi niya tayong sasamahan. Okay. Diba? Ganda niyan. Mga privileges natin yan. Okay. Ang mga sumampalataya, mga tumanggap kay Jesus, ayan. Ang tingin nila
kay Jesus, they look at Jesus as precious stone. Ayan, nagdoble yung precious. As precious stone that should not be rejected. Pagtingin nila kay Jesus, ito yung precious stone, ito yung pinakamahalagang bato na dapat ilagay. Yan ang problema nga po kasi sa panahon po nila, yung pinakamahalagang bato, ito yung tinanggihan. Tinanggihan nila si Jesus. Ano po? Bakit nga? Kasi nga, sila, nire-rebuke ni Jesus. Ang gusto nila sa tagapagligtas, hindi nang re-rebuke. Hindi nagtutuwid. Ang gusto nila, kumakampi. Kahit masama ng ginagawa, gusto nila, kakampihan pa sila. Ayan. So, sa mga kumilala kay Jesus, tumanggap kay Jesus, at tingin na kay Jesus, ito hindi dapat reject. Ito yung pinakamahalagang bato. Ito ang dapat ilagay sa pinakagitna, pinakamatibay na bahagi ng buhay ng tao. Ayan. Kahit ito ay nare-rebuke, mas maganda yon kaysa ikonsintihin tayo, di ba? Yan po ang dapat maging tingin natin kay Jesus, pinakamahalagang bato. Di ba? Sabi natin kahapon, yung bumagsak sa bato, ano mangyayari? Madudurog, magiging broken. Pero yung mabagsakan ng bato, mapupulbos. Di ba ba? Ayan, anong ibig sabihin nun? Ayan. Mas mabuting tayo raw ay bumagsak sa bato kaysa bagsakan ng bato. Ang ibig sabihin kasi ng bumagsak sa bato ay ma-broken tayo, no? Ma-broken yung ating spirit, yung ating puso, at makita natin tayo makasalanan, magsisi tayo, talikuran yung mga kasalanan. Yan po yung brokenness. Yung nalungkot ka dahil alam mong makasalanan ka na nagdala sa iyo sa pagsisisi. Yan po ibig sabihin ng bumagsak ka doon sa bato. Ang mahirap, pag tinigasan mo yung puso mo at ayaw mong tanggapin na makasalanan ka at ayaw mong magsisi, ito po ang problema. Babagsakan ka ng bato. Ang tawag diyan, judgment. Ano po? Lahat naman tayo ayaw natin ng judgment. At isa lang naman po ang solusyon po diyan para wag tayong pumasok sa judgment. Repentance. Pananampalataya at pagsisisi, yan po lang ang solusyon po diyan. Maliban po diyan, talagang judgment natin. Kasi lahat naman tayo nagkasala, di ba? All have sinned and fall short of the glory of God. Kaya po, pag bumagsak po tayo sa bato, ayan, ay mas maganda yon dahil tayo ay magsisisi, itutuwid tayo ng Panginoon. Pero pag hindi tayo nagpatuwid sa Panginoon, tayo ang babagsakan ng bato. That is judgment. Ano po? Kaya po, lahat ng mga tumanggap kay Jesus, ito po, ang tingin nila kay Jesus ay precious stone. Hindi dapat i-reject kahit i-rebuke tayo, kahit pagalitan tayo ng Panginoon, kahit pinaparusahan tayo, bunga ng ating mga maling ginagawa, hindi pa rin natin dapat i-reject po yan. Sa halip, kilalanin natin, ito yung pinakamahalaga na masangkap ng aking buhay, yung pundasyon, walang iba kundi si Jesus. Po. Kasi pag nirebuke tayo ng Jesus, ibig sabihin mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. No? Kaya tayo nire-rebuke, alam niya na kung tayong papatuloy sa kasalanan, papunta tayo sa parusa. Okay. Ano pa po ang nangyari sa atin? Sa mga tao na tumanggap po kay Jesus, kinilala siya na chief cornerstone. Ang sabi dyan, chosen generation. Wow, ibang klase ha. Hindi ka lang individual, kundi kasama ka sa generation. Alam po ninyo, mahalaga po sa Diyos ang henerasyon. Ang mga tao sa specific pong kapanahunan. Ayan. Kasi po may mga generation po talaga nang re-reject. Meron po mga generation na tumatanggap. Ano po, katulad po panahon po ni na Moses. Yung mayroon doon, dalawang generation yun. The generation who rejected the leadership of Moses and the lordship of God. Diba? Ano nangyari sa kanila? Namatay sila. Ayan, hundreds of thousands ay nangamatay doon sa wilderness. 20 years pababa nangamatay. Pero yung chosen generation, the Joshua generation, ito yung nakapasok sa promised land. Bakit? Kasi sila po yung masunurin, sila yung mababang loob, sila yung pag sinabi ni Joshua, pag sinabi ng leader nila, ni Pastor Joshua, pag sinabi niyang sugod tayo, sugod talaga yan. Pag sinabi niyang pahinga tayo. Di ba? Pag sinabi niyang papatayin lahat. So, ano sabihin? Ay nasunod. Kasi alam nilang yun ang kalooban ng Panginoon. Ano?
At para mangyari ang kalooban ng Panginoon, kailangan nila ng total obedience. Pero sa panahon ni Moses, pag sinabi ni Moses na sugod tayo, teka, ang kalaban natin ay mga higante, para tayong tipaklong. Atras na lang tayo. Balik tayo sa Egypt. Yan po yung mga Moses generation. Mga mareklamo at saka mga masuwayin na disobedient. So, dito po, kung tayo po tumanggap kay Kristo at kinilala bilang Panginoon tagapagligtas, ay tayong tawag yan chosen generation. Yan, inulit-ulit yung royal priesthood. Hindi lang basta priesthood, royal priesthood. Yan, ano ba, bakit royal priesthood? Kasi tayo, direktang nakakalapit. Direkta. Meron kasi mga priest na panglabas lamang. Hindi ho nakakapasok. Katulad doon sa templo. Meron doon mga priest na taga-patay lamang ng mga sacrifice. Pero hindi sila nagdadala ng sacrifice doon sa loob ng temple. Hanggang doon lang sila sa labas. Lalo na doon sa Holy of Holies. Iisa lamang nakakapasok doon. The high priest. Hindi lahat pwedeng pumasok. Pero ngayon, dahil doon tayo chosen generation, tayo tumanggap sa Panginoon, tayo po ay merong royal priesthood. Nakakapasok na tayo direkta sa presence of God. Tayo po ay holy nation. Wow! May hahanapin ko pa ba? Tinawag kong holy nation. So, ibig sabihin, ito yung mga bumabago ng bayan, bumabago ng community, bumabago ng pamilya, bumabago ng environment. Dinadala ito sa kabanalan. Ayan. Yan po ang nangyayari sa mga tumanggap po sa Panginoon at kumilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano pa po ang ginagawa ng mga tumanggap kay Kristo? Pakisunod, Kuya Dave. Ito po, they proclaim the praises for Jesus. Ito po yung mga worshipers. Di ba? Ito po yung pagka sila ay nag-worship, tinatanggap ni Jesus. Kasi lahat naman ng tao pwede mag-worship. Pwedeng kumanta, pwedeng mag-offering, meron mo gano'n. Ang tanong, katanggap-tanggap ba sa Panginoon? Di ba? Hindi lahat ng handog natin sa Diyos, tinatanggap ng Diyos. Pero once na tinanggap mo si Kristo, bilang ating chief cornerstone ng ating pong buhay, pag nag-worship ka, tinatanggap ni Lord. Nagiging katanggap-tanggap na. Kaya tayo binigyan ng Panginoon ng karapatang mag-proclaim ng mga papuri kay Jesus. Ito pa, ang maganda. We are called from darkness to His marvelous light. Mula sa buhay na madilim. Ay, yan, taas ang kamay ng dating madilim ang buhay. Madilim ang buhay. Namumuhay sa kadiliman, namumuhay sa kasalanan. Yung mga patingin mo sa sarili mo ngay wala ka ng pag-asa. Talagang dire-diretso na yan. At kuminsan, pinangatawanan mo na yung iyong pagiging makasalanan. At ayaw mo nang ayusin ang buhay mo dahil sabi mo, lugmok na ako, wala nang ako pag-asa, dito na ako mamamatay. Pero nung nagkaroon ka ng encounter sa Panginoon, sabi mo, hindi pala. Yung palang madilim kong buhay, pwede magliwanag. Sapagkat si Kristo nagbibigay ng liwanag. Dati wala kapag-asa, bigla ko, ganun lang pala ang problema. Nawala ng bigla. Di ba? Yun ang dating lahat na nang makita, saan ka man tumingin, parang lahat ay against you. Pero ngayon, lahat na kakampi mo. Lahat na favorable sa iyo. Kasi nga, inalis ka na ng Panginoon from darkness into light. At ito pa, bakit ganon? Because we were not a people, but now a people of God. Dati tayo hindi tao ng Diyos. Bakit? Makasalanan tayo Nireject natin si Jesus Yung kalooban ng Panginoon, hindi natin ginagawa. Tinatakasan natin si Lord. Pagka may mga bagay na pang-spiritual, ayaw natin yan. Pero pagka mga kasiyahan, mga patungkol po sa sarili natin, mga nagpapasaya, go tayo dyan. Ayaw natin ng mga bagay na spiritual. Yan. Kumisa naman, meron pong mga tao. Spiritual naman, kaya lang mali. Sana, hindi yung kalooban ng Panginoon ang ginagawa. So, mali yung spirituality. Kaya po, hindi po sila mga tao ng Diyos, na tayo ganun din. Hindi tayo dati bayan ng Diyos, hindi tayo kabilang sa pamilya ng Diyos. But now, we are now belonging to the people of God. At ito pa, mahalaga. Dati tayo ay hindi nakatanggap ng awa at biyaya ng Diyos.
Ngayon, natanggap natin. Bakit? Bakit mahalaga ang biyaya ng Diyos? Bakit mahalaga ang kahabagan ng Diyos? Kasi kung wala ang kahabagan ng Diyos, wala ho tayong kaligtasan, wala tayong kapatawaran, wala ho tayong mapapala mula sa Diyos maliban sa kanyang galit at parusa. Kailangan po natin makita pong malinaw po yan. Bakit? Ganito po kasi. Meron pong mga naniniwala na ang Diyos ay mabait. Na totoo naman, God is love. Ang problema, nag-extreme po sa kabaitan ng Diyos. Ayaw nilang maniwala na ang Diyos ay marunong ding magparusa. Pag sinabi mong magagalit ang Diyos, ay hindi, ang Diyos ay maibigin. Hindi niya gagawin yan. Hindi ako paparusahan. Hindi madadalhin ng Diyos ang taong mahal niya doon sa impyerno. Ayan, alam ko, marami pong nagtuturo ng ganyan. Hindi po nababalanse mabuti kung sino ang Diyos. Totoo ang Diyos ay mabuti. Pero totoo din ang Diyos ay makatarungan. At yung dalawang bagay na hindi pwedeng paghiwalayin. Ang katarungan ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin po yan. Ano po? So kung ang Diyos ay umiibig sa mga makasalanan, siya rin naman ay nagpaparusa sa mga makasalanan. Yun nga lamang, ganito yan. Yung mga makasalanan na tinanggap ang pag-ibig ng Diyos, kinilala si Kristo bilang chief cornerstone, ito yung tumatanggap ng awa ng Diyos. Tandaan natin, ang kaligtasan natin ay biyaya lamang ng Diyos. Awa lang Diyos sa atin. Ano po? Hindi natin dinideserve yan. Hindi natin yan pinagtrabahuhan. Hindi natin kinita yan. Yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Ano ba ibig sabihin ng biyaya? Unmerited favor. Yung hindi tayo karapat-dapat tumanggap pero tinanggap natin because of the goodness and because the mercy and grace of God sa buhay po natin. Dati nung tayo matigas ang ulo, minahal na tayo ng Diyos noon. Hindi lang tayo mag-respond. Kasi nung tayo mga makasalanan pa, mahal na tayo ng Diyos. Ayaw lang natin mag-respond sa pag-ibig ng Diyos. Lagi pa rin paglaban sa Diyos, pagtakas mula sa Diyos, yan. Pag-iwas sa kalooban ng Diyos, lagi palayo. Pero, dahil ang biyaya ng Diyos ay patuloy na binibigay sa atin, dumating yung panahon na tinanggap na natin ang biyaya. Kinilala na natin si Kristo bilang chief cornerstone ng buhay po natin. At doon nagkaroon ng bisa, nagkaroon ng kapangyarihan, nagkaroon ng epekto ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya, tingnan po natin, gusto ko po lagi maging balanse ang tingin po natin. Ang Diyos nga mabait, pero siya makatarungan, pinaparusahan niya ang bawat katarungan po ng mga tao. At ito pong mga pinag-aralan po natin dito, mga magagandang bagay ng mga tumanggap sa Panginoon, mga tinanggap siya. Ito yung nakinabang sa magagandang bagay mula po sa Diyos. Kaya ganito po, tingnan po natin, God as the chief cornerstone, given na po yan. Hindi na po mababago, hindi na yan matatanggal, andyan na yan. Ang problema lang ay nasa tao. Yung decision ng tao. Pwede mo siyang i-reject, pwede mo siyang tanggapin. So, tayo po ang may problema ngayon. Ano po? Pag nireject natin, malaking problema po yan. Pero pag tinanggap po natin siya bilang chief cornerstone ng ating pong buhay, ay dito po natin matatanggap ang magandang biyaya, pagpapala ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya tanong, i-reject mo ba si Lord o tatanggapin mo? Loobin ng Panginoon, lahat po tayo ay tumanggap sa Kanya, kilalanin natin siya na siya chief cornerstone ng ating pong buhay. Tayo po manalangin. Maraming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay lumalapit, patuloy po nagpapasalamat at kinikilalang ikaw ang aming Panginoon, tagapagligtas na aming pong buhay. Ikaw po yung chief cornerstone. Ikaw yung pundasyon, pinakamatibay na saligang bato ng aming pong buhay, kung saan ikaw po yung aming pong maasahan. Ikaw yung nagpapatibay ng buhay po namin upang hindi kami bumigay, anuman ang problema ng aming kinakarap sa buhay. At ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na nagpapatatag ng aming pananampalataya. Kaya, Panginoon,
Patuloy namin kinikilala ikaw, aming chief cornerstone. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon sa buhay namin, kami nag-aalinlangan, kami ay nagdududa, na nababawasan ang aming pananampalataya, at may mga panahon pa na nire-reject ka namin sa aming buhay. Sa maraming pagkakataon, nare-reject ka namin. Patawarin niyo kami. Tandalangin po namin, Panginoon, tanggapin ka namin. Kilalanin na aming chief cornerstone, na siyang may kapangyarihan at karapatan sa aming buhay upang kami manatiling nakatayo, matibay at matatag na nagtatagumpay sa lahat ng hamon at pagsubok ng buhay. Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng viewers po namin ngayon. Palain niyo po sila at bigyan ng pag-asa na anumang dumating sa kanilang buhay, naririyan ka at hindi niyo kami iwanan, hindi niyo kami pababayaan man. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Maraming salamat po. Salamat po sa mga viewers po natin, yung mga nakahabol. Hindi ko kayang tanggapin. Sa atin si Pastor Manny Suarez. Ayan. Okay, si Ate Cora, sinamarize po niya. Ayan, pakitaas ng konti. At meron tayong hindi na napanood po natin sila, no? Si Kuya Matthew. Ayan, Kuya Matthew, good morning po pa sa magandang umaga rin. Salamat Kuya Matthew. Ripolio and Duchess Purgatorio Lumanta. Blessed morning to all. Parang first time ko nakita ito, no? Duchess Purgatorio Lumanta. God bless you. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Salamat sa nakasama ka namin ngayon. Okay. So, meron pa ba? Kababaan? Paki-check. Baka meron. Nabati ko na. Si Ate Jeneline. Amen. Sabi na Ate Jeneline. Salamat po Ate Jeneline. God bless you. So, maraming salamat po sa atin pong lahat. At so, atin po ang masaganang biyaya at pagpala ng Panginoon. Bukas pong muli, 8 to 9. Ayan, atin patuloy na magkakaroon tayo ng morning food for the soul. So, magandang umaga po. Palayan tayo ng Panginoon. Ito pong muli ang inyong pong lingkod kay Kristo. Pastor Jaime Ambita Kalanog ng Malabag Community Bible Church. Patuloy na nagsasabi ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagpalayan po tayo ng Diyos.